dapat bang seryosohin ito? Itong kanyang mga sinabi, yung pag-uudyok sa military, na basically, mag-withdraw ng support kay BBM. Medyo seryoso yun, pero ang sabi ko nga, kakagat ba ang military doon? I know that the military organization is a very professional organization. Pagkatapos, may nakausap naman akong very high-ranking military officer na by chance, ang sinabi naman niya, constitutional mandate ang susundan nila. When you say constitutional mandate, diba, under the Constitution, meron naman tayong tinatawag na Commander-in-Chief, and the Commander-in-Chief is the President. So following that logic, it follows that ang susundan ng ating mga senior military officers, yung incumbent Commander-in-Chief. Bakit otherwise, medyo maraming problema, hindi malaman kung yung mga pumapasok na balita, hindi malaman kung alin ang totoo, kung alin ang hindi. Ang military ba sasama pa dyan? Hindi, palagay ko hindi. Hindi sasama ang military na makadagdag pa sa problema. Dahil pag pumasok ang military sa problema, baka lalong gumulo. Pagkatapos, sinasabi ko nga, pagka nagkudeta, who will lead? Military ba or anong papel ng mga nag-iintay sa military? Sila ba? Papayagan ba ng military na sila ang mamuno? O kung ang military naman, do we have the capacity, the capability to run the affairs of government? Nakakaintindi kami ng konti, but para sa akin, we should leave to the politicians itong political exercise na ito. Hindi na dapat madrag ang military dito sa mga gantong politika. We want as much as possible, biski nasa serbisyo ko, na maging apolitical kami para hindi kami makagulo at magawa namin ang mandate namin properly. Pag pati sa military na wala ng tiwala ang Filipino people, sino pa paniniwalaan? It will be very, very chaotic. Okay. Pero in terms of support, kasi merong perception dati na isa sa mga institusyon na inalagaan po ni Duterte ay yung military at saka yung kapulisan. Sa ngayon, hindi na siya presidente. Meron pa po ba siyang suporta o malakas na suporta mula sa hanay ng mga sundalo? Alam mo, we owe it to the president na binigyan kami ng benefits. Pero ang bayad ng sundalo naman doon is service eh. Nagbabayad kami ng serbisyo. Tamang serbisyo ang aming kwan. Yung pagsiservisyo namin, I think is enough. Payment doon sa utang na loob namin. Pero kung guguluhin mo ang organization, pagkatapos may mga future yan, may mga career yung mga military natin eh. May mga pamilyang inaalagaan, may mga future. Pag sumabit sa gulo yan, pag nag-take sides yan, paano kung matalo yung side na sinamahan nila? Saan pupulutin yung mga inintays nila na sumama? Kulong. Walang kon, malalagay sa alanganin yung mga kasundaluhan natin, pati mga military officers natin. Marami na nangyari kaya sumama tapos nag-fail. Tapos ano nangyari, nasira ang karir. Buti yung kagaya ng mga Magdalo noon, pumasok sa gulo. Nang hinayang ako, kaya ang ginawa ko sa kanila, pinag-train ko sila sa drug enforcement. At ang usapan namin, sabi ko, ite-train ko kayo sa drug law enforcement. Ngayon, i-clear ko sa presidente kung po pwede kayo magtuloy-tuloy. Pag hindi pumayag ang presidente, atras tayo pare-pareho. Wala na akong magagawa. Fortunately, the former president, the former president Gloria Macapagal Arroyo, pinayagan niya. Kaya ngayon ayos na ang karir ng mga kwan, except for one na hindi bumigay,
Yung iba bumigay sila, nag-resign. And mga director na and high-ranking civilian na directors and executives na sila ng Philippine Drug Enforcement Agency. Oo. Okay. Sir, dito sa ano, meron ba kayong nadidinig? Kasi syempre meron pa rin naman kayong mga tenga at saka mga mata dyan sa kasundaluhan, no? Meron ba kayong nadidinig na active recruitment or destabilization mula sa hanay ng mga Duterte para mag-recruit o mangumbinse ng mga sundalo? Tinatanong ko, minabanggit lang na isang pinaka-loyal sa kanya, isang lieutenant general na retired na rin. Pero hindi naman ganun. Sir, dito sa ano, meron ba kayong nadidinig? Kasi syempre meron pa rin naman kayong mga tenga at saka mga mata dyan sa kasundaluhan, no? Meron ba kayong nadidinig na active recruitment or destabilization mula sa hanay ng mga Duterte para mag-recruit o mangumbinse ng mga sundalo? Tinatanong ko, minabanggit lang na isang pinaka-loyal sa kanya, isang lieutenant general na retired na rin. Pero hindi naman ganun. Sir, dito sa ano, meron ba kayong nadidinig? Kasi syempre meron pa rin naman kayong mga tenga at saka mga mata dyan sa kasundaluhan, no? Meron ba kayong nadidinig na active recruitment or destabilization mula sa hanay ng mga Duterte para mag-recruit o mangumbinse ng mga sundalo? Tinatanong ko, minabanggit lang na isang pinaka-loyal sa kanya, isang lieutenant general na retired na rin. Pero hindi naman ganun. Sir, dito sa ano, meron ba kayong nadidinig? Kasi syempre meron pa rin naman kayong mga tenga at saka mga mata dyan sa kasundaluhan, no? Meron ba kayong nadidinig na active recruitment or destabilization mula sa hanay ng mga Duterte para mag-recruit o mangumbinse ng mga sundalo? Dahil unang-una, binigyan din ng blessing ng current government nung i-recommend siya na nakaposition siya, magandang position niya sa civilian agency of government. So, I doubt it very much na hindi mo basta maiintay sa military. Ang sabi nga namin, we have a thinking military. Hindi naman kami basta-basta papasok. Tumatanaw kami ng utang na loob. Pero in the end, it is the interest of the country that we look into. Hindi kami basta bibigay dyan. Ewan ko, yan ang feeling ko. Hindi nga pinag-uusapan ng mga retirees masyado yan. Okay. Huh? Kami mga retirees. Ito kasi isa kong naiisip, general, no? Hindi ba obvious naman, sabi niya, di ba, we have a thinking military. At actually, matatalino yung mga sundalo. Malalim yung mga pinag-aralan. Very strategic, very tactical mag-isip. Based dun sa interaction ko dun sa mga kilala kong sundalo, katulad ninyo, no? So, hindi ba obvious naman sa inyo na ginagamit lang ni Duterte yung issue, hindi para sa bayan kundi para protektahan yung sarili niya at yung kanyang anak? Hindi ba obvious yun sa mga sundalo? Actually, yan ang lumalabas na ako ay voted for the Vice President. Pero marami kami na sabi, ba't nagkaganito? Nanghihinayang kami sa kanya. But siyempre, hindi. And he's one person. She can be replaced. May makakaupong mas magaling na hindi idadrag tayo sa problema. Pero mo, nakuha ko nga na 22 pala yung 22 na sa world ng mga media outlets, mga major outlets na naka-headline tayo. Pero kung mahal mong Pilipinas, ba't mo papayagang masira tayo at matakot ang mga investors na pumunta sa atin? Nagagapang tayo, kung nagagapang tayo, either way, kung gumagapang tayo, paano tayo makakaaho kung walang investor? Kung sumusulong naman tayo, paano natin ma-maintain ang momentum natin? Kung magkaroon ng feeling, ang mga political scientists ay discovered, sabi ko naman, trabaho ng mga yan. Nasa core
ng mga governments, and they are the ones reviewing and making recommendations tungkol doon sa stability ng government. If ang feeling very unstable ang ating government because of, imagine yung one medyo ang nagbabanggaan yung top and number 1 and the number 2 na bari yung power pool. Oo. Siyempre nervous yun ang mga investors niyan. Atras yan sa iba pupunta sa more stable na